Ma'am Malu, kung ako po ay ordinaryong Pilipinong nanonood ng balita, di ba, nagkaroon ng putukan, nagkaroon ng rambulan, nagkaroon Kahapon, ng impeachment, arestuhan. halbulan. Ano na po ba nangyayari sa Senado? Kailan pa po naging ganito ang Senado? Oo, Ricky, no, bilang ikaw ay nagtrabaho rin dyan at ako ay nagtrabaho at si Miss Weng ay nag-cover. Naalala ko yung nakikita ko si Miss Weng sa Senado, no? Siguro pag kinumpira mo siya from the 1987, ang laki na ng pinagbago. Iba na po. Oo, at saka yung kultura, yung pagsasalita, yung pakikipagkaibigan. Ngayon talagang grabe yung partisan politics, no? Grabe. Nakakalungkot dahil yung walkout na simulan ng May 26, nawala ng quorum to do business. Kahapon, parang return yung favor na ginawa ng minority. So si majority naman ang hindi nagpakita. No. At ang balita ko, mukhang hanggang Wednesday na yata yung gagawing hindi pagpapakita. Alam mo, siguro tayong taong bayan, kailangan nating i-remind ang ating mga elected representatives, whether Congress or Senate, malaking bagay yung showing up. No? Malaking bagay. Kasi tayong mga Pilipino, kahit na tayo'y nahihirapan, kahit na tayo'y we're making do kung magkano man yung value ng sweldo natin ngayon dahil sa problema sa buong mundo at sa ating ekonomiya, we still show up. Yes, No? oo. Mahalaga sa isang institusyon na deliberative yung consensus at compromise. Baka naman pwedeng pag-usapan nila ito, 'di ba? At ganun din sa executive na wag naman gawing pakikialam sa Senado. Baka among our leaders pwede nilang mapag-usapan paano ba natin i-break yung impasse. Kasi yung impasse ngayon 11-11 sila eh. So you really need one from both sides, for the majority to have quorum, and for the minority siguro ang ina-avoid yung minority ang maging majority. Hindi sana umabot ng ganon kung hindi ang executive naman sobra ang panghihimasok sa equal branch, no? Hindi ang nangyari kahapon kay Senator Jinggoy Estrada, nangyari rin yan nung Senate President si Salonga sa kaso Ayun. ni JPE.